Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid. Yan, happy midweek po. At nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras po na ito. Ngayon pong umaga ay January 3. Yan, pagkatuto sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Yan po ang ating devotional ngayong umaga. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Aming Diyos na siyang aming tagapagligtas, na siyang nakakakilala sa amin at nagmamahal at nagpatawad ng aming mga kasalanan. Sa umaga po na ito, O Diyos, amin pong idinadalangin ang aming pong pagkatuto tungkol po sa inyo. Nawa ay amin pong matutunan ang inyong pong mga gawa, ang inyong pong mga karakter ay makita po namin sa banal na kasulatan upang aming itong magaya at ma-apply sa aming buhay at pakita ng mga tao na kami inyong tunay na mga lingkod. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa ating pong talata, Job 22:21-22, sumang-ayon ka sa Diyos at ikaw ay mapapayapa at ang mabuti ay darating sa iyo. Iyong tanggapin ang turo mula sa kanyang bibig at ilagak mo ang kanyang mga salita sa iyong puso. So ito ay halos kapareho lang. Hindi, ito yung kahapon. So medyo nagkamali yung ating key text. Yung key text natin, ito 49 to 4 to 10. Yan yung ating key text talaga. So yung kahapon, yun yung nabasa natin na ang ating mga puso ay ilagak natin sa ating Panginoon Diyos. Pero ito yung ating key text ngayon, Psalms 45, 9 to 10. Pero dito ay may kita po natin na may kasamang awit 8, 1, 2, 3, 4 to 5. So, na-advance yung ating devotional. Ano? Gustong gusto. Ayan, ito ay Pero sige, ating pumbasahin yung pinaka-key-text natin dito. Psalms 145, 9 to 10. The Lord is good to all, and his tender mercies are over all his works. All thy works shall praise thee, O Lord, and thy saints shall bless thee. So, sinasabi po dito na lahat ng gawa ng ating pong Panginoong Diyos, makikita doon yung pong pagiging merciful ng ating Panginoong Diyos. Makikita po doon sa kanyang mga gawa na karapat-dapat siyang purihin at ang lahat ng mga banal, lahat ng mga mananampalataya ay pinagpapala sa kanya pong mga gawa. Yan. Kapag ating pinagmamasdan ang gawa ng ating Panginoong Diyos sa sanlibutan, kapag ating nanamnam, nakita at nadama, tayo ay nabibless mga kapatid. Katulad dito mga bulaklak na ito, itong mga sunflower na ito, kapag nakita mo ng personal, ikaw ay mabibless sa sobrang ganda ng bulaklak na ito. Ako'y nakapagpatubo ng bulaklak na yan, 4 na piraso, napakaganda. Napakaganda. Kahit yung kapitbahay namin na malayo nakikita yung sunflower, pupunta doon para lang magpa-picture. So napakaganda ng sunflower na yan. So dito po mga kapatid, lahat ng mga nilikha ng Panginoon na napakahusay ay nakaka-bless. Kahit yung kalapati na yan, ibon, at yung mga aso na nagiging friends ng mga tao ay nabibless tayo mga kapatid sa nilikha ng Panginoon. Lalo na yung ginawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Gusto-gusto nating pagnilayan ng katangian at pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga nilikhang gawa. Ano mga katibayan ang ibinigay niya sa mga anak ng tao ng kanyang kapangyarihan. Gayon din ang kanyang pagmamahal bilang magulang. Pinalamutian niya ang kalangitan at ginawang dakila at maganda ang lupa. Totoo po yun. Ang Diyos ang nagbigay ng kulay sa langit at sa lupa. At sabi nga dito sa talata sa chapter 8 and chapter 145 ng awit, O Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadali ng iyong pangalan. Napakadakila ng iyong pangalan. Kapag pinagmamasdan ko ang iyong kalangitan, ang gawa ng iyong mga daliri ng ang buwan at ang mga bituin na iyong inilagay. Ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? At anak ng tao upang siya'y iyong kalingain.
lahat mong mga gawa o Panginoon ay magpapasalamat sa iyo at pupurihin ka ng lahat ng mga banal. Totoo po yun mga kapatid. Ano? I-charge muna natin yung ating laptop. Baka malobat pa. Maputol yung ating live. So dito sa ating devotional, dahil napakadakila ng nilikha ng ating Panginoong Diyos, ano ang tao para alalahanin pa ng ating Panginoong Diyos? Totoo po yun mga kapatid, kung titingin ka sa kapaligiran, hindi mo lang napapansin, napakadakila talaga ng ating Panginoon. Katulad niyan, ano? Halimbawa, mga kapatid, yung ano na lang, yung giraffe, no, na nilikha ng Panginoon. O hindi na tayo lalayo. Yung pong aso, no, na nilikha ng ating Panginoon, kayo naman ay may mga aso rin sa bahay. Makikita nyo na kahit 2 beses nyo lang silang pakainin, 3 taong kang hindi malilimutan o habang buhay kang hindi malilimutan kapag pinakain mo ang isang aso. Magiging kaibigan mo siya, hindi kanya aawahin, hindi kanya kakagatin. Pero pag ibang tao na hindi nagpapakain sa kanya, ay kakagatin niya, sasakmalin niya. Ganyan ang pagkalikha ng Panginoon, napakatalino nitong dog na ito. Yung pong mga ibon, yan, yung nandyan sa atin. Isa sa background, yung ibon na yan, yung kalapati na yan. Kahit ibato mo yan ng 100 kilometers, ay nabalik yan sa kulungan niya. Ako, yung alaga kong ibon na ibato ko ng 100 kilometers sa bahay, 50 kilometers sa bahay nila Pastor Nelson. Nakakatuwa lang kasi nung binato mo, bumabalik. Napakalayo nun. Pag nilakad mo, malayo. Pero bakit yung ganyang ibon nakakabalik? Maliit lang naman yung kanilang utak. No? Tapos, hindi naman nila alam yung mga address. Pero nakikita nila yung bahay nila. So, ganyan ang Panginoong Diyos, kahanga-hanga. Grabe ang Panginoon. Kaya sabi dito, ano ang tao para alalahanin pa? Pero ang ating Panginoong Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, siya po ay bumaba sa kalagitnaan natin. Siya po ay nagkatawang tao at nanahan sa kalagitnaan po natin. Ganyan po ang ating Panginoong Diyos. Ganyan tayo kamahal. Sabi dito, kung ang ating mundo ay nabuo, naganap, napatag ang kaibabawan, ang kakulangan sa pagkakaiba-iba ay nakakapagod sa mata na nakakapagod sa mga pandama. Pinalamutian ng Diyos ang ating mundo ng malaking bundok, burol, lambak, hanay na mga bundok. Ang dito mga kapatid, nakita kong the best na nilikha ng Panginoon din na kahanga-hanga yung Pico de Loro. Pag umakyat ka sa Pico de Loro mga kapatid, meron itong bato na nakapatong doon sa bundok. As in, bato na mataas. Parang mapuno sa Panginoon. Pero grabe, ang ganda ng pagkalikha ng bundok. Ang ating Panginoong Diyos, lumikha ng mga iba't iba, May maliliit, may malalaki, may iba ang kulay, iba-iba yung kulay, hindi pare-pareho. Talagang may variety at napakagaling ng pagka-design ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, ito po yung argument of creation, argument of creation mga kapatid, na kahit hindi ka gumamit ng Bible, mapatunayan mo na may Diyos. Sino ang nag-design niyan? Kapag mayroong design, mayroong designer. Kapag may nalikha, mayroong manlilikha. Yan. Hindi kayang gawin yan ng tao. Hindi kayang i-design yan ng tao. I-drawing mo, mahirap yan. May mga nakaka-drawing, pero iba yung gawa ng Panginoong Diyos. Iba yung disenyo ng ating Panginoon Diyos. Kaya sa mukha na lang natin, yung pagkalikha ng Panginoon, grabe yung pagka-design. Di ba? Ang bibig natin, ang ilong natin, ang mata natin, ang tenga natin naka-place sa nararapat i-place. Kung kayo ang magdi-design sa tao, saan nyo ilalagay ang ilong? Kapatid, saan nyo gustong ilagay ang ilong nyo kung kayo ang magdi-design? Ilalagay mo sa dibdib? Hindi mga kapatid. Yung tenga, saan mo gusto mong ilagay? Baka yung gusto nyo, yung mata nyo, paghiwalay nyo, yung isa dito, yung isa sa likod. Hindi po pwede, mga kapatid. Hindi maganda. Di ba? So kaya matindi, magaling ang pagka-disenyo ng ating Panginoong Diyos sa atin. Ang magaspang na granite na mga hubad na bundok. Gayon din ang mga bundok na pinalamutian ng mga halamang laging lunti
at ang mga lambak na may malambot na kagandahan, ay ginawa ang mundo na isang salamin ng kagandahan. Ang kabutihan, karunungan at kapangyarihan ng Diyos ay makikita sa lahat ng tao. Totoo po yun, mga kapatid. Marami pang hindi nadidiscover. Tignan nyo dito yung mga bulaklak, yung dilaw na yan, yung sunflower na yan. Galing lang naman yan sa lupa, kulay brown. No? Galing lang yan sa lupa, kulay brown. Bakit nagkaroon ng green, ng kulay niya, naging dilaw, na may, ano pa ba yan, na may black, na may brown, na orange, hindi. Saan galing yan? Sa ilalim ng lupa. Yung mga halaman, iba, sa ilalim ng lupa, sa lupa lang naman tumubo yan, kulay brown lang naman yung lupa. May kulay ba sa lupa na pagka tumubo sila, iba-iba yung kulay? Bakit ganun, no? Kasi nga, ang Diyos ang lumikha niyan. Makikita yung kapangyarihan ng Panginoon sa iba't ibang dako. Sabi dito sa mga bundok, mga bato at mga burol at mga lambak, nakikita ko ang mga gawa ng banal na kapangyarihan. Hindi ako malulungkot habang pinagmamasdan ang magandang tanawin ng kalikasan. Kahit na sira na ang ating mundo, mga kapatid, kapag pumunta ka sa mga tanawin na napakaganda, nakaka-relax, di ba? Kaya nga sa ating work na tayo stress, kinakailangan na tayo ay mamasyal. Mamasyal saglit, magpahinga sa ginawa ng ating Panginoong Diyos at makikita natin yung kanyang kabanalan. Sa paglalakbay sa mga kapatagan at kabundukan, nadarama ko ang pinakamalalim, pagpipigtagan at pagkamangha habang pinagmamasdan ang nakakunot na bangin at mga kabundukang nababalutan ng niebe. Ang mga bundok, burol at mga lambak, dito walang namang niebe sa atin. Ano? Hamog meron. Yan. Ang mga bundok, burol at lambak dapat na sa atin ay magsilbing mga paaralan kung saan mapag-aralan ang karakter ng Diyos sa kanyang mga nilikhang gawa. So papaano natin mapag-aralan yung pong karakter ng Panginoon sa kanyang mga nilikha? No, yung pong bundok, burol at lambak, paano natin makita ang karakter ng ating Panginoong Diyos? Ang karakter ng Panginoong Diyos, matatag, matikas, maayos, maganda, perfect ang karakter ng ating Panginoong Diyos. Ang karakter ng ating Panginoong Diyos ay makikita natin na ang Diyos ay mapagmahal. Nagbibigay sa atin ng buhay. Diba? Kung wala ang lupa, wala tayong pagkain. Kung wala ang lupa, ang bundok, burol, lambak, at kapatagan, kung wala yan mga kapatid, hindi mabubuhay ang tao. Walang langis na makukuha. Diba? Walang prutas na tutubo. Walang palay na maaani tayo kung walang lupa. Yan. Ang Diyos ang lumikha niyan. At makikita natin yung pong karakter ng Panginoon sa mga ito ng Panginoong Diyos ay provider. May malasakit ng Panginoong Diyos. May care ang Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. At sabi pa dito, ang mga gawa ng Diyos na maaring natin makita sa iba't ibang mga tanawin, sa mga bundok, burol, at mga lambak, at sa mga puno, mga palumpong at mga bulaklak sa bawat dahon, sa bawat tusok ng damo, ay dapat magturo sa atin ng mga aral ng husay at pagmamahal ng Diyos at ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Yan po mga kapatid, yung walang hanggang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Na ano pa, ang Panginoon ay napakagaling gumawa ng mga bagay-bagay. Yung prutas, ano? Kapag tag-init, mayroon pong prutas na matubig, di ba? Kapag tag-araw naman, kapag tag-ulan naman, may mga prutas na mga tuyo. Oh, grabe, no? Grabe yung pagkalika ng Panginoon ng interchange, yung pagkabali-baliktad. Pero mo, tag-init, mayroong prutas na matubig. Pag tag-init, may pakwan. Pag tag-init, nandun yung mga prutas na sagana sa tubig, mga kapatid. Pag tag-ulan naman, yung mga tuyong prutas, ibig sabihin hindi masyadong matubig yun nandoon. Di ba? May mga season ang mga prutas kung kailan tumutubo. Ang ating Panginoong Diyos ang lumikha niyan. Ang Panginoong Diyos alam niya yung ating pangangailangan. Yun ang nakita ko dyan. Ang Diyos alam niya yung ating pangangailangan. Kung yung mga ibon nga hindi pinababayaan ng Panginoon, lalo na tayong mga tao na kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis, tayo hindi pababayaan ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya ang kailangan natin ay tumingin sa ating Panginoong Diyos. Kung ikay nai-stress,
tumingin ka sa nilikha ng ating Panginoong Diyos. Sa karagatan, nagpapakita na ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Ang burol at kapatagan ay nagpapakita ng ating Panginoong Diyos ay matatag. Matatag yung kanyang pagmamahal, pagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Ang mga bulaklak, kapag ating tinignan, ang buhay ng Panginoon ay makulay. Gusto ng Panginoong Diyos na ang buhay natin ay maging masaya. Hindi niya hangad na tayo ay maging malungkot. Di ba? Hindi niya hangad na tayo ay mawawalan ng pag-asa. Ang araw ay sumisikat palagi. Nagpapatunay na yung mga pagsubok ay dadaan lang sa buhay natin at may bagong umaga na sisikat sa ating buhay, bagong pag-asa galing sa ating Panginoong Diyos. Kaya tatagan natin ang ating puso't isipan sa piling ng ating pong tagapagligtas. Kaya sabi po dito sa ating talata, Psalms 145, 9-10, the Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. All thy works shall praise thee, O Lord, and thy saints shall bless thee. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos sa mga talata na ito, pagkatuto sa gawa ng ating pong Panginoong Diyos. Marami pa. Pag mag-search tayo, ang buhay na walang hanggan ay tunay. Yung jellyfish, kung hindi ako nagkakamali, hindi po namamatay. Wag lang siya magkakasakit. Wag lang siyang papatayin. Hindi siya namamatay. Kaya niya mag-regenerate na maging bata ulit. Kaya niyo ba yun? Ayon sa pag-aaral, yung jellyfish, kaya niyang ulitin na maging bata siya ulit. Pag tumanda siya, pwede niyang maging bata ulit ang kanyang katawan. Wag lang siyang mapapatay. At saka wag lang siyang magkakasakit. Ibig sabihin, ang immortality ay tunay. Yung mga puno, di ba? Yung puno, matagal na yan, nakatayo dyan. Huwag mo lang puputulin. Hindi yan agad-agad mamamatay. Ilang henerasyon ang mga mabubuhay, hindi mamamatay ang puno na yan. Huwag lang puputulin, di ba? So, ibig sabihin, tunay ang eternal life. Yung buhay na walang hanggan ay tunay. Tunay yung pangako ng Panginoon. Yung makikita natin sa kalatkasan. So, ngayon tayo po ay mananalangin. Papangunahan tayo ni Brother Melvin Vilasano sa isang panalangin at isama natin sa panalangin ang bawat isa. Ngayong bagong taon na ito ay patuloy pagpalain ng bawat isa sa atin na magbigay ng kalusugan sa atin at kami rin po ay pauwi. Ingatan kami ng Panginoon sa aming paglalakbay sa napakalawak na karagatan. So salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Pakinggan po natin ang awit papuri sa ating pong Panginoong Diyos. God bless po mga kapatid. Susuriin, handa
Amen mga kapatid, sa Diyos walang lihim. Salamat sa mga anak ni Ma'am Femi po at sa kanyang mga apo. Ayan, mga apo, apo sa apo ay apo apo, yung maliit na apo si Shania at saka yung dalawang apo na kambal. Ayan po, sa Diyos walang lihim. Napakaganda ng message sa ating mga ganito. Makikita natin ang matututo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Meron ako napanood na isang short video clip. May isang nangangaral na English, hindi natin alam European or American, maaaring American. May nangangaral na isang pastor doon sa public. Sabi nung may isang sumalita na isang lalaki, hindi daw siya naniniwala na may Diyos. So, bakit daw hinayaan ng Diyos na mamatay mga sangkatutak na tao doon sa panahon ni Hitler, at bakit daw hinahayaan ng Diyos na mamatay mga walang kamalay-malay ng mga sanggol sa mga trahedya na gaganap. So, wala daw Diyos. So, kung talagang may Diyos at hinahayaan niya rin na ganyan, ba't dating siya i-worship? Sabay alis yung lalaki. Grabe, no? Maganda yung sinagot ng pastor. Sabi niya kasi yung ibang tao na nakikinig, gusto niyang marinig na may Diyos talaga. Kung bakit may Diyos nga ba talaga, o kung bakit ganun kasama yung Diyos. Maganda yung pagkaka-explain ng pastor. Sabi niya hindi yan gusto ng Panginoon. Ang tao ay nilalang na may free will. Gusto ng Panginoon na maniwala sa Kanya. So, anong patunay na may Diyos? Ayan, imulat mo yung mga mata. Hindi yan susulpot yan ng sarili lang niya. Mga halaman, mga puno, mga ulap, ang mundo, ang tao. Saan galing yung mga yan? Diba? Tunay na may Diyos, sapagkat yan ay hindi basta susulpot yan. Ang universe, hindi yan basta susulpot yan. Ang kanyang mga nilalang ay napakabuti para sa atin. Nagagamit natin ang hangin. Kung walang hangin, mamamatay tayo lahat, di tayo mabubuhay, sabi niya. So ngayon, i-worship mo ba ang Panginoon dahil sa mga nangyaring hindi maganda na hindi naman niya gusto? O i-worship mo siya dahil sa kanyang mga nilalang na napapakinabangan natin ngayon? Grabe, ano? Ayan, matututo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, yung mga kanyang creation, ano? Ayan, mapagmahal ng Diyos. Ipinagkaloob niya sa atin lahat ng ating kakailanganin dito sa lupa. Ang beauty ng ating kapaligiran, nilalang niya lahat yan. Hindi yan susulpot yan, hindi kaya ng science yan, ano? So, kung ikaw ay magdududa kung may Diyos, natatalo ka ng pagsubok na ibinabato ng ating kalaban, ano? Yan. Kaya dapat palaging tingnan yung mabuti kaysa sa masama. Although maraming nakikita masama, pero hindi natin nakikita mas maraming mabuti. Sa bawat paggising sa umaga, may hangin, may buhay. Praise the Lord. Ganun na po. Ganun. Kaya talaga naman na matututo tayo sa Panginoon sa kanyang mga gawa. Kaya ako'y na-bless sa umaga nito, mga kapatid. Patunay na ganun po mga pagsubok na dumating sa ating buhay, huwag tayong susuko dahil tunay ang Diyos ay buhay, mga kapatid, na hindi niya tayo pinababayaan. At ang mga pagsubok na yun nagpapatatag sa atin bilang tao, bilang mananampalataya. Ayan, sabi nga ni Sister Rose Encarnado, a blessed good morning sa lahat. Isang bagong pag-asa ang nag-aantay sa ating lahat. Napakasarap po sa pakiramdam na tuwing umaga nakakapakinig po tayo ng salita ng Diyos. Kakaibang feelings po talaga ang dala ng Holy Spirit. Praise the Lord, Sister Rose. Sa totoo lang, para na tong kanin, hinahanap-hanap ng ating mga bibig. Di ba? Pag walang devotion sa umaga na ganito, parang hanap-hanap pagmulat ng mata, anong oras na, devotional na ba? O ganun, ano? Ganun ang feelings, ano? Ako naman nauna pa ako lagi sa alarm clock, so kailangan bumaba ng mga nagpiprepare ako. So ayan na, tunay na masarap pag may devotional sa umaga. Sabi ni Sister Maricel Velasquez, Ate Bebe, Bebe, pakisama ang aking apo na may sakit sa puso, na may patuloy siyang pagalingan natin, Panginoon Diyos. Salamat po. Ang inyo pong apo ay bata pa, may sakit sa puso, ano po? Ayan, sige po, sama natin sa prayer yung apo ni Sister Maricel Velasquez, si Ate Bebe. Ate Sally Sanchez, pasama po sa panalangin na sana po ipuin ng Panginoon ang aking sakit ng katawan.
at sakit ng sikmura. Salamat po. Sige po, isama natin si Ate Sally Sanchez sa panalangin. Sabi ni Ate Revy, pakisama si Pastor Rigor, Alex Rigor sa prayer. Dinala daw po siya sa PJG kagabi na mild stroke. Okay po. Kawawa naman Pastor Rigor. Ano po? Sige po, let's pray mga kapatid. Na mild stroke. Siguro, anyway, ang ano kasi sa puso ay traitor kasi ang ano sa puso, ang mga komplikasyon din natin alayang walang sign, hindi natin nalalaman. Pastor Sister Marites Loreto, please pray for my nephew Mau. Operahan po siya mamaya sa Premier Hospital. Sige po, pagpray natin yung apo ni nephew, pamangkin ni Sister Marites Dumali Loreto. Ano po? Okay, let's pray po mga kapatid. Sama-sama natin idulog sa Panginoon ang ating mga kahilingan. At alam natin na kapag tayo sama-sama nanalangin, siya ay nasa ating kalagitnaan. Ano po? Dakila at mapagpala namin ang banal na sa langit. Salamat po sa umaga na ito na kami ay binulat niyo ang aming mga mata. Nakita namin ang liwanag. Nakita namin ang pag-asa. Natuto kami sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Salamat sa inyong mga nilikha na dito sa lupa namin na papakinabangan sa bawat araw, na kung saan nakikita namin na kung gaano nyo kami kamahal. Kaya na papasalamat din kami na kung nalalaman namin na kung paanong iniutos at ginusto nyo na amin ding ibigin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming sarili, sapagkat ang Diyos ng pag-ibig na nasa inyong sangkatauhan ay tunay na napakaganda. At kung lahat ng tao ay magkakaroon ng pag-ibig sa aming mga puso, tunay na walang hirap at walang pagdurusa na magaganap dito sa aming sangkatauhan. Salamat po sa lesson sa bawat umaga. Tunay na kami ay nabe-bless. Tunay na kami ay nagpapatatag. Tunay na nakikita namin ang pag-asa na nabumula sa inyo. Maraming salamat po sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Patuloy ka nawa kaming maging excited sa bawat umaga na dumarating, na makinig na inyong mga salita, matuto sa inyong mga salita, gayon pa man sa anumang pagsubok na dumarating sa aming buhay. Kami ay palagi pa rin magtiwala po sa inyo. Amin po sinasama sa panalangin ng apo ni Ate Bebe Maricel Velasquez na siya po ay may sakit sa puso. Hipuin po siya na inyong mapagpagaling na kamay. Makita niya at makita na kanyang mga mahal sa buhay, ang mag-anak, kaibigan, kakilala na kayo ang dakilang doktor na nagbibigay ng kagalingan sa bawat isa sa amin. Amin din sinasama sa panalangin ng kanyang buong pamilya na pagpalain ang kanilang ang kanilang hanap buhay, kalusugan, upang sa ganun masustentuhan ang pangailangan sa gamutan ng kanyang apo na may sakit sa puso. Ngayon din aming sinasama sa panalangin si Ate Sally Sanchez na may pain na nararamdaman sa kanyang katawan at kanya partikular din sa kanyang sikmura. Hipuin po siya na yung pagpagaling na kamay at ibigay sa kanyang comfort ng pakiramdam sa maghapon na ito hanggang bukas at patuloy sa bawat araw. Sa ganun siya ay makapanumbalik sa kanyang mga gawain at gayon din sa kanyang mga pagtitiwala po sa inyo. Siya po ay palaging maasa, naniniwala na kayo ang Diyos ng pag-ibig. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Pastor Alex Rigor na siya ay dinala sa ospital kagabi at siya ay na mild stroke. Ipuin po siya na yung pagpagaling na kamay, mga mahuhusay na magagamot ang ibigay po sa kanya upang sa mabilis niya recovery, paggaling siya ay makalabas, makapagpahinga at tuluyan ang gumaling at makabalik sa kanyang mga gawain. Kasama po namin sa panalangin ang pamangkin ni Sister Marites Dumali Loreto. Siya po ay ooperahan sa Premier Hospital ngayong umaga. Ipagkaloob po ang mga mahusay na doktor na hawak sa kanya maging successful ang operation
at sa kanyang palakasin ng kanyang resistensya sa bawat araw, ang kanyang mga katawan at tuluyang kagalingan at dalangin po namin para sa kanya. At siya ay makita ng kanyang mga mahal sa buhay na kayo ang dakilang magagamot na nagbigay ng kagalingan sa kanya. At kaya din namin sinasama sa panalangin ng kanyang mga mahal sa buhay. Una-una ay palakasin ang kanilang loob na sa inyo ay palagi may pag-asa. Ipagkaloob din po ang mga kanilang mga pangailangan, lalo na sa pinansyal, upang sa ganun sila ay makasurvive sa mabigat na pagsubok na ito. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng iba pang mga kapatiran na may mga karamdaman din naman, at ang iba ay mga may prayer request sa kanilang pamilya, tulad din na ang pamilya ni Ate Melen kasama ng kanyang mga anak at apo, kasama si Baby Shania, Sister Kisses, Brother Rudy, si Hapon, Sister Anjet, ang kanyang buong pamilya. Napapatuloy na maging connected po sila sa inyo at hindi mapalayo na landas ang kanilang mga apo, ganyan din ang kanilang mga anak. Kasama din namin sa panalangin ng kalusugan ng bawat pamilya na nakikinig ngayon, kasama na Sister Rose Encarnado, Sister Dang de la Cruz, at ang aming mga hanap buhay, munting hanap buhay na makasuporta sa aming mga pangailangan ay maging pagpapala din nawa sa amin, at maging upang kami rin naman ay maging pagpapala sa iba. Sama namin sa panalangin patuloy si Sister Jennifer Eusebio Pascua, si Brother Arman Reyes, sa patuloy na kalakasan Rinaldo Eusebio, si Ding Bautista, Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Kuya Jerry, paturo namin sinasama sa inyo sa kabila ng kanyang kalungkutan. Siya ay pasiglahin, siya ay palakasin sa bawat umaga. Kaya din si Jinjin, patuloy na kalakasan ng aming dinadalangin para sa kanya. Sister Wendy, ang mga kapatid na naghihintay ng kanilang baby angel sa mga panahon na ito, si Pastor Melvin, Brother Kevin, Brother James, at iba pa. Kasama din namin si Sister Erica, kanyang pagbubuntis, at si Sister Jody sa nalapit na panganak. Patuloy na igawad ang kalusugan sa mga ina na ito at sa kanilang mga magiging baby, malusog na pangatawan. Si Sister Imelda Eugenio Garcia ay amin din sinasama sa panalangin. Patuloy siya nakikipaglaban sa kanyang sakit. At kayo din si Sister Percy, Sister Risa Enrique, Sister Aimee Kilantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Muntigamboa, si Marilita, si Dayan, si Sister Pichi, na patuloy na nagtitiwala po sa inyo, si Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Sardin, Tatay Pentong, Kuya Mike, Renato Santos, Romnick, Irelia, Francisco, Olivia at Rebecca Francisco. Kasama na rin si Precious Cabaso, Princess Jorquina, si Aris, si Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez na patuloy nagtitiwala sa inyo, si Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque, Erlinda Duque. Ang mga kapatiran po na ito, ang ilan sa kanila, marami sa kanila ang malubhang kalagayan. Ang iba ay nabibigatan sa buhay, ang iba ay nasa recovery, ang iba ay patuloy na napapagaling. Ngunit lahat kami kasama ng mga nananalangin ngayong oras na ito ay nagtitiwala po sa inyo na kayo ang aming great provider, dakilang manggagamot, higit sa lahat aming tagapagligtas. Salamat po sa mga pangako, salamat po sa inyong mga binibigay sa amin, mga kalusugan. Salamat sa magbibigay sa amin ng pag-asa sa bawat umaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. 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 Muli po mga kapatid, happy midweek po sa lahat. Good morning po sa lahat. Salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Sa mga nagsishare, salamat po. At sa mga nakikinig niya sa background, magandang umaga po sa inyo. Kaway-kaway po kayo. Sister Belinda Salvania nandyan, si Sister Percy nandyan. Good morning po sa inyo. At sa iba pang hindi ko nabati kanina, ay palagay ko nabatay ko naman lahat. So ayan, tayo lahat ay patuloy na magdalanginan sa bawat umaga. Patuloy tayong mabless sa bawat umaga. Patuloy tayong ma-remind at ma-revive pagkat ito ay ating kailangan na po. Andyan si Ate Lorna, yan si Dennis Hope, paanan na nakikinig siya, cellphone niyang gamit niya na po. At sige po, hanggang bukas po muli, patuloy tayong magdalanginan mga kapatid. God bless po sa bawat isa.